Ano na yun? Ayun po, parang ang hinayang ako, parang sana sa akin nabigay yun. Kasi it's parang Japanese era na parang feeling ko you can also parang it's your rin. Kasi from Maria Clara na Kaya naman ginagawa niyo pa ako ng issue. Hindi ako, lagit-lagi kapag may proyekto na mahalaga at may katuturan, lagit-lagi mong inaasam na sana maging part ka noon. Pero kapag hindi na ibigay sa'yo, grateful enough ka pa rin kasi alam mo na challenge yun na matututo ka pa rin. Lalo na, halimbawa di itong Widow's War, bago sa akin, nahirapan ako nung una, pero kailangan mo i-equip yung sarili mo. Alam mo na pag tinanggap mo yung proyekto, maraming challenges involved. Pero marami ka rin matututunan as a storyteller. Pero direct, hindi halatang hindi mo first time pang murder mystery. Ang ganda. Thank you so much. Pero EBB pa lang. EBB pa lang yan. Mahirap pa mag-judge, pero ginagawa namin yung best na. Pero ilang weeks na yun na shoot nyo? Ilang... 4, gano'n, 5. Naka 5 weeks na kayo na... Oo, pero hindi masyadong sarado. Pero mas madami. Pero syempre kakabulin namin yun. Tapos mahirap kasi yung mga locations eh. Ganon din naman, saka sobrang hirap ng Maria Clara at Ibarra. Pero lahat ng mga magagandang bagay, pinaghihirapan siya. Hindi pwedeng bigla na lang siyang lalabas na wala ka masyadong effort, parang ganun. So same thing, pag ako yung gumawa ng Pulang Araw, sure na sure ako, mahirap din siyang gawin. At pinaghihirapan nila yon. Sina Direk Dom, sa mga direktor, institusyon ng mga yan eh. Same team na gumawa ng Maria Clara at Ibarra, it's just that hindi ko team. So malaki yung inaasahan natin, 'di ba? Na ganun din yung lalabas. Pero alam ko na kung gaano kahirap gawin yung historical. At ganun naman din ito. Even naman yung may Guardian Alien, it feels like simpleng pagkukwento lang ng pagpapahalaga ng values doon sa buhay. Pero mahirap siya. Lahat naman ng project mahirap. So, ano man yung project na binibigay sa akin ng GMA, sobrang grateful ako kasi madami din mga directors na hindi rin nabibigyan ng break. So, thankful ako na naniniwala sila na kahit na hindi ko forte at kahit na out of comfort zone ko, nagtitiwala pa rin sila na kaya kong gawin. Minsan, mas nauna pa silang maniwala dun sa sarili mo na kaya mo yan kaysa ikaw na nagda-doubt ka, kaya ko ba talaga ito? Yung parang yan. Ang galing lang po. And dahil nga yung cast po dun, sina Sanya, sina Alden Richards, parang may dream ko pa ba na parang sana makawork mo si Alden. Isa siya sa mga sa MMFF before, nagkita kami, tapos nilapitan niya ako, nilapitan ko siya, nag-usap kami na sana makagawa kami ng pelikula or project together. Sobrang looking forward ako doon kasi syempre si Alden, mahusay na artista yan. Alam ko kung gaano siya kagaling na storyteller. Gusto ko makipag-collaborate in a way na nililook forward ko kung gaano kaganda yung makakreate namin pareho. Tapos di ba nagde-direct din siya, tapos artista. So solid siya na na storyteller. So excited ako na maka-work. It's just that syempre busy siya, ang dami niyang naka-line up. Ako din sa totoong buhay. So hintayin natin yung tamang pagkakataon. Sana magtugma saka right project din. Any chance for top of mind pala, for example, magkakaroon ng movie ang Catherine Bernardo and Alden, tapos ikaw yung magdadirect. Ayun. Diba? Sobrang yung ginawa nila dun sa Hello Love Goodbye. Sobrang solid na parang pag pinapanood mo yung pelikula, hanggang sa matapos mo panoorin yung pelikula, nakikita mo yung character hindi yung mga artista, di ba? So ibig sabihin, nagtagumpay sila din sa pag-portray ng mga characters nila. Ang sarap maging part ng ganung klase ng project, di ba? Tapos kapag nag-Catherine, tapos Alden, napag-wish ko isa sa mga wishlist, isa sa mga sa mga bucket list mo bago ka mamatay bilang director. Ano na masasabi mo na dahil sa'yo na reborn ang Barda Love Team? Alam mo, sobrang saya ko dyan kasi syempre si pareho naman sila, may career naman sila bago nila ako nakilala. Pero natutuwa ako na nung nag-meet kami, yun yung parang nag-conspire yung universe para ma-create yung Barda in such a way na hindi lang siya love team, kundi nabago yung buhay ni Barbie, nabago yung buhay ni David. Ang sarap sa pakiramdam na naging part ka, nakapag-contribute ka kahit papaano doon sa pagbabago ng buhay nila for betterment. Tapos, nakakatuwa kasi mga mabubuting tao yung mga kaibigan ko. So every time, from time to time, nagme-message sila.
wini-wish ko sila lagi na sana pagbutihin, pag-usayan nila lagi kung ano man yung proyekto na dumating sa kanila. Kasi yun yung na-form sa amin dun sa Maria Clara at Ibarra eh. Naging pamilya kami, naging friends kami. So, hopeful ako lagi doon sa mga magagandang bagay na mangyayari dun sa kanila. Lalo-lalo na dun sa Barda as team. One question na lang, direct. Knowing na yung mga cast Kung ng ano Maria... sabi ko. Knowing na yung mga cast ng Maria Clara at Ibarra, Dennis Trillo, Barbie, David, halos lahat may mga awards. Julian San Jose, unfortunately, hindi pa siya nagkaroon ng award sa Maria Clara at Ibarra. Meron. Ang alam ko meron. Wow. Oo, kasi mahusay silang lahat, pero alam ni Jules yun na isa siya sa mga hinahangaan ko, isa siya sa mga tinutukan ko kasi naniniwala ako doon sa pagsasabuhay niya doon sa Maria Clara. Ibang Maria Clara yung ipinakita niya sa atin. Yung Maria Clara na alam natin dati ay mahinhin, pasukob, and all na pagiging pasibo. Doon sa pinag-portray niya na si Maria Clara ay isang empowered woman. Kaya niyang gamitin yung ganda niya, kaya niya gamitin yung dunong niya, hindi lamang para sa taong minamahal niya, kundi para sa bayan. Ang laking bagay nun. Nagbago yung pagtingin natin doon sa Maria Clara at si Julie Anyo. Tumatak na sa Kasi kilala natin outside si Jules na hindi siya ganon na dalagang Pilipina. Kasi fighter yan eh. Pero nagawa niya ng maayos. Tapos, anong kumanta siya ng Ave Maria, wala ibang makakagawa nun. Siya lang. So sobrang awards lang naman sa totoong buhay. Pero yung ginawa niya, yung pagbuhay niya dun kay Maria Clara, it's more than an award. Kasi to be a Maria Clara, malaking bagay na yon. At nagawa niya ng mahusay, nagawa niya ng maayos. Alam ko, super proud si Jules at super proud din ako kasi maliban sa ginawa niya yung best niya, nagawa niya yung best para dun sa character. Direct Zig, one last na talaga. Have you heard Kim Pao na sikat po sila right now? Kim Chiu and Paolo Abelino. Yes! Yes, if you're given a chance po na magkaroon sila ng... Tapos ikaw yung magdadirect. Ako kasi, sa totoong buhay, hindi ako artista-oriented or hindi ako yung tao... Ay, paano ba yun? Hindi ako yung proseso ko kasi ay nagsisimula sa kwento. At kung bagay yung mga tao, yung mga artista doon sa characters, hindi siya pabaliktad. Na mag-work kami together, hahanap ng kwento na bagay sa kanila. Hindi siya ganoon. So, kaya nga, yung pinaniniwalaan ko lagi ay yung kwento yung namimili ng kwentista or filmmaker na magkukwento sa kanila. And then, as a filmmaker, all you have to do ay ikwento siya ng best version niya. Parang ganoon. So, yung kwento yung naghahanap kung sino ang bagay sa kanya. Hindi yung the other way. So, naniniwala ako, if ever, super fan naman ako ni Paolo at ni Kim Chiu, tuwa ako sa kanila. Pero, yung tamang project, tamang pagkakataon, yung magdidikta kung mag-work kami together or hindi. Pero given the chance, sobrang gusto ko, syempre. Pero, kaya naman kami gagawa ng pelikula, ay dahil isa-serve namin kung ano yung hinihingi ng pelikula mismo. Diba? Galing, direct. Invite na lang po everyone to please watch Widow's War. Hello, ako po si Zig Dulay, ang director po ng Widow's War. Iniimbitahan ko po kayo na panoorin ang premiere ng aming serye, July 1 na po, Widow's War sa GMA Prime. Thank you, direct.